Grabe ka, Fiona! Talagang consistent. Consistent talaga na gusto mong pataubin ang pangalan mo. So ngayon nga po guys, pag-usapan natin itong ginawa niyang pambabastos po sa ating mga bayani. Ngayon pa talaga, sa araw ng kalayaan, ngayon pa talaga, sa araw ng nagsiselebrate tayo ng 126 Independence Day, ngayon ka pa talaga sisingit para mambastos at mamburaot. So ngayon nga po guys, may mensahe. Itong si Vice President and DepEd Secretary na si Sara Duterte. Pero yung mensahe niya guys, sa araw ng kalayaan, nakitaan ko ng butas, which is nagiging double standard po siya. At may halong pambabastos, pambuburaot po sa ginawang sakripisyo ng ating mga bayani. Wala consistent talaga sa pagiging makapal talaga si Fiona. Mula noon hanggang ngayon, makapal talaga si Fiona guys. Anyway, ito, basahin natin yung first stanza ng kanyang mensahe. Ang araw na ito ay isang pag-alala daw at pagkilala sa ating mga bayani sa lahat ng sakripisyo nila para sa ating kalayaan at para sa ating mga kasarinlan. So, inano ko na lang siya into a third person. Anyway, nakita nyo, first stanza pa lang ng kanyang mensahe, bullshit na kaagad. Wala kang karapatan in the first place na i-recognize ang ginawa ng ating mga bayani kung isa ka sa mga walang pakialam at hindi nakikipaglaban, hindi bumuboses sa ginagawang pambubuli, sa ginagawang harassment doon sa West Philippine Sea. Ang lakas mong magsabi na i-recognize natin ng sakripisyo nila para sa ating kalayaan, yung ginagawa ng ating military doon sa West Philippine Sea. Bakit hindi mo i-recognize? Di ba guys, malaking ka-bullshitan yun. Yung i-recognize mo, yung ginawa ng mga patay na bayani, pero yung hindi mo i-recognize, yung ginagawa ng mga buhay nating bayani ngayon, is malaking ka-bullshitan yun. Bakit? Yung mga military na nandoon sa West Philippine Sea, sa Scarborough, sa Panatag Shoal, or kung saan pa man, hindi ba sila mga bayani? Anong tingin mo doon? Mga pinapaswelduhan nyo lang? Hindi ba yun mga bayani? Ha? Sa tingin mo, ano yun? Mga tuta nyo lang? Mga trabahante nyo lang? Hoy Sara, oo, aminado kami na ikaw yung Vice President, pangalawang Pangulo ng bansang Pilipinas, pero wag mo namang itrato na parang wala lang yung mga totoong bayani na talagang nakikipaglaban para sa ating inang bayan. Malaking kabulshitan yun guys. Nakaka-stress na nakakainis, nakakagalit. Anong tingin mo sa ating mga military doon? Na putyo-putyo lang? Yung mga patay, okay, i-recognize mo, tama yun. Pero yung hindi mo i-recognize at kilalanin yung sakripisyo ng ating mga kasundaluhan na nandoon nakikipaglaban na minsan nga, kinukuhanan pa sila ng pagkain, winawater cannon sila, dinidangerous maneuver sila, in fact, nagbubuwi sila ng ating buhay, hindi mo man lang nire-recognize? Ha? Gago? Nagpaalala ka pa. Ha? Nagpaalala ka pa ng sakripisyo. Kung yung nire-recognize mo lang din naman ay yung mga wala na sa mundo. Guys, ulitin ko, walang masama. Kung i-recognize niya yung mga bayani na nakipaglaban ngayon para makamit natin ang hustisya, walang masama doon. Kaso yung punto ko dito, kung nagawa niya ngang i-recognize yung mga patay na bayani, bakit hindi niya i-recognize yung mga buhay at mga nakikipaglaban para sa ating bayan? Yun guys, yung punto ko eh. Bangag talaga tong si Fiona, nakakainis. Ang hangin. Anyway, ito ay isa ring paalala sa atin na ipagpatuloy natin ang pagtutulungan
at pagkakaisa tungo sa isang matatag, mapayapa at maunlad na bansang Pilipinas. See, napaka-bullshit talaga. Lalo na yung sinabi niya na pagkakaisa. Matatag daw, mapayapa at maunlad. Anyway, paano tayo una? Sabi niya yung pagtutulungan. Paano tayo nagtutulungan? Kayo, harang ng harang sa plano ng ating gobyerno. Gusto mong i-recognize yung word na pagtutulungan, pero kayo, hindi nakikipag-cooperate. Ano pang sabi niya? Pagkakaisa. Paano tayo magkakaisa nito kung kayo mismo nang aaway kayo? Anong ginagawa ng hakbang maisog? Diba? Demolition job, character assassination sa ating administrasyon at sa ating pamahalaan. See? Paano tayo magkakaisa kung tayo mismo mga Pilipino ay nagkakabuklod-buklod? Hindi iisa yung ating mga boses. Wala tayong isang boses. Hindi kayo kumakampi sa tama. May pinapanigan kayo. Paano mo nasabi na pagkakaisa kung kayo mismo hindi nakikiisa? Nalakas nga ng amats, guys. Lakas talaga ng amats niya, no, ni Inday. 'Di ba? Tapos ito malala. Para daw magkaroon ng ng matatag. Paano tayo magkakaroon ng matatag na gobyerno kung mismong kayo mga nantatarantado? 'Di ba hindi kayo nakikiisa? Paano magiging matatag kung wala tayong puwersa na nagkakaisa tayo? Double standard yarn. 'Di ba? Gusto niyo maging matatag ang gobyerno pero kayo mismo ayaw niyo makipag-cooperate. Tapos yung malala dito, mapayapa. Paano magiging mapayapa? Yung hakbang ng maisog, walang ibang ginawa kundi manira. Gets nyo ko, guys? Paano magiging matatag kung kayo mismo, yung grupo ninyo, walang ibang ginawa kundi manira? Sa tingin nyo, nakatulong ba yan para mapaunlad ang ating bayan? Ha? Mga mga tarantado. Tapos dagdag niya pa, para daw mapaunlad ang bansang Pilipinas. Ito yung punto natin. Paano magiging maunlad ang bansang Pilipinas kung hindi mo pa binabalik ang pera ng kaban ng bayan? Yung 125 million confidential funds within 11 days. Yung 51 billion ni Pulong. Yung formally issue ni Digong, yung 46.7 billion na COVID funds na mayroong anomalya, questionable ang pag-transfer sa PSDBM. Right? Paano tayo magiging maunlad kung madami mga politikong mga pulpol, mga kurap? Ang lalakas niyong magsabi pero kayo mismo hindi niyo man lang ginagawa. Tama ka na, Sarah. Tama ka na. Ama ka na. Lagi ka na lang may tama. Ginagaya mo si Robin Padilla? Bangag din? Nakakainis. Nakakainis. Pambabastos to Yung ginawa mo, sa totoo lang. Pang-iinsulto. Nang-iinsulto ka ba? Ha? Wala guys pang-insulto tong ginagawa niya. Ikaw, tanungin kita, hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa ating bayan? Hanggang saan yung kaya mong gawin para mahalin ang ating bayan? Sa issue nga ng West Philippine Sea, no comment kay. Sa ginagawang pambubuli, pangharas, pananakot, dangerous maneuver, pagpapalipad sa ating mga kasundaluhan, panlalapastangan sa ating mga kasundaluhan. Wala kang komento. Pero pagdating sa ICC, ang daming kuda. Pagdating sa issue ni Kibuloy, ang daming kuda. Sa SMNI, ang daming kuda. Yun ba yung tungkulin mo? Yun ba yung gampanin mo? Na bilang DepEd Secretary and Vice President of the Republic of the Philippines, ipagtanggol yung mga kriminal,
maging protektor ng mga sindikato? Ha? Asan yung pagmamahal dun? Asan yung pakikiisa para sa maunlad na bayan dun? Asan yung mapayapa dun? Ako'y nagtatanong lang. Kasi yung ginawa mong mensahe, insulto. Tama ba ako, mga minamahal? Wala, grabe. Nalintikan na yung utak ni Sarah. Mula noon hanggang ngayon, consistent. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.